Falcon, amoy nakaka-joyful. Tips kung paano makaiwas sa sakit tuwing tag-ulan, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tuwing sasapit ang panahon ng tag-ulan ay nariyan ang pagkaroon ng trangkaso na nagsisimula bilang ubo o di naman kaya'y sipon. Kaya naman, huwag kalimutan ang mga mabisang pampalakas ng katawan gaya ng pag-inom ng vitamin C, gayon din ang pag-inom ng 8 basong tubig, pagkain ng masasustansya at pagtulog ng tama. Pero bukod pa riyan, ilan pa sa mga karaniwang sakit tuwing tag-ulan ay ang diarrhea, leptospirosis at dengue na dulot ng pagbaha at mga lamok. Kaya naman, oras na ikay maulanan ay mas mainam daw na maligo agad pagdating sa bahay at huwag kalimutan ang laging paalala na magdala ng panangga sa ulan tuwing ikaw ay lalabas. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Falcon, amoy nakaka-joyful. Falcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon dito lang sa DZRH TV. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Uy, 28 na, malapit na ang sale day. At syempre pa ang ating pinaka-aabangan na long weekend. Kayo po ba ay nakaredy na sa inyong pagbabiyahe? Ha? Huwag pong kalilimutan, ikondisyon ng sarili, lalong-lalo na yung mga magdadrive. Tiyakin po na safe ang ating mga sasakyan, roadworthy, no? Para po sa kaligtasan ng ating pamilya at syempre pa ng ating mga pasahero at ng mga makakasabay natin sa daan. Usapang Legal.
Ayan, at patuloy pa rin po ang ating paalala sa ating mga kababayan. No, baka nakakalimutan na po natin ang go bag. Ihanda na po kung kayo po ay may opisina, maghanda po ng isang go bag sa opisina, sa inyong bahay. At syempre pa kung kayo may mga sasakyan, sa inyo pong sasakyan. Anyway, maganda po ang ating talakayan. Alam ko po na ito'y natalakay na natin in the past. Ano, may kinalaman sa rights. No? Rights sa lupa, yung mga real rights. Usapang Legal. Dahil kamakailan lamang po ay sunod-sunod yung mga nabalita sa radyo at sa telebisyon, at mababasa natin sa social media yung tungkol sa mga land scam. Ano ba itong land scam na ito? Marami pong mga rights na kunyari ibinibenta or kunyari rights sa lupa na ibinibenta sa ating mga kababayan sa mas murang halaga. Yan, marami po yung mga nabibiktima nito, kagaya nung sa Manila Bulletin. I would like to quote, 500,000 na land scam sa Antipolo. Na i-report din po sa Sunstar Publishing Incorporated, 18 victims seek help, over 4.8 land scam. Ito sabi po ng DOJ, i-dismantle ang land titling syndicate sa LRA. Imagine niyo, Land Registration Authority, meron ding sindikato. Fake lawyer na aresto sa 5 million land scam sa Tarlac. Ito po ay balita sa Daily Tribune. Balita din po sa Manila Times, land scam dyan sa Bonifacio Global City. Meron din po 100 million land scam, isinampa laban sa isang dating gobernador. Kapag ka po pumunta rin kayo sa Facebook, napakarami din po ng mga nagrereklamo patungkol dyan sa mga land scam na yan. Usapang Legal. At maliban pa po dyan, marami pa rin po ang nagbibenta ng rights, At dito po, usually nag-uugat, yung mga scams. At maliban pa po dyan, yun pong mga tinatawag na Spanish titles, Spanish land titles na siya pong ginagamit ng mga scammers. Usapang Legal. Kaya paalala po sa mga nagbabalak na bumili ng property, alam ko po na tayo ay excited na makapag-invest ng ating kahit kaunting naipon para naman meron tayong lilingunin na, may napuntahan ng aking bonus, may napuntahan ng aking 13th month pay, yung pagpupunyagi ko doon sa abroad, bilang isang OFW, yung aking pagsasakripisyo matutupad na rin sa wakas. Kaya po wag pong magpapa-scam. Ayan. Usapang Legal. Ngayon, bibigyan ko po kayo ng tips, paano matitiyak na hindi naman masasayang yung ating ini-invest, Lalong-lalo na marami po sa atin bumibili ng rights lang sa lupa. Usapang Legal. Ayan, so antabayanan po ang ating talakayan. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanunood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo, Iba't ibang panig ng mundo dahil live po tayo sa DZRH TV4K live stream sa YouTube at live din po tayo sa DZRH News at DZRH News Television sa Facebook. Usapang Legal. At syempre pa napapanood pa rin po tayo sa old page natin ng DZRH Dos Compañeras. Pwede po ninyong i-share ang ating discussion tonight para marami pa po ang mabigyan ng edukasyon patungkol dito at maiwasan po ang scam. Sunod-sunod po ang mga balita tungkol dyan sa mga nai-scam sa mga pagbili ng lupa. Ang modus magbibenta ng parsela ng lupa o lote na mas murang halaga. Mamadaliin ka na magbayad kasi daw maraming interested. Mauubusan ka. Pag rights po, kagaya na sinasabi ni Ma'am Teresita Atienza, pag rights, walang titulo, unregistered, Ito po ay kadalasan walang tax declaration din. Minsan merong tax declaration pero hindi malinaw. Minsan ang pinapakita lang ay deed of sale sa pagitan ng original na owner kuno at ng niya, yung seller. So yan po ang ating tatalakayin tonight. Usapang Legal. At yung tanong ni Ma'am Teresita kung paano malalaman kung totoo at pwede bang mailipat ang right sa lupa sa ibang tao, ay pwede naman po. But you have to be very careful kasi baka peke yung rights na ipinapakita or sinasabing ililipat sa inyo. Usapang Legal. Okay, binanggit ko po earlier na yung kadalasan po ginagamitan ng Spanish titles. Ang tanong, at
attorney legal po ba or ino-honor pa po ba yung mga Spanish titles, no? Sabi niya, bakit? Meron akong titulo, ayan, Spanish, no? Ano ba yung Spanish ang title? De propriedad, ayan. Yun pong mga Spanish titles ay na-issue bago pa po yung Torrens System of Land Titling dahil ngayon po no, nasa Torrens System. Ito po yung ginagamit bilang proof of ownership noong unang panahon, no? However, by virtue of PD 892, no, sinasabi po doon na lahat na papalitan na itong Spanish titles at i-convert na ito into a Torrens title. Lahat ng may hawak ng titulo ay pinagpaparehistro po ng kanilang ari-arian sa ilalim ng Torrens System within 6 months mula po na naging batas itong PD 892. Naging batas po ito noong Feb 16, 1976 and therefore, no, ang sinasabi po within 6 months, no? So may 6 na buwan lamang na palugit. So kailan natapos yung 6 months na ito? Natapos po yung 6 months na palugit noong August 15, 1976. Sa simula 1976, no, dapat po yung mga titles natin nasa Torrens title na. Usapang Legal. So anong nangyari kung hindi ka nakapagpa-convert into a Torrens title? No? Kung halimbawa holder ka ng Spanish title pero hindi mo na ipa-convert at hindi mo na isunod doon sa time frame na idinidikta ng PD 892. Yun pong mga Spanish titles na ito ay ineffective o wala ng bisa. No? Maliban na lamang kung may hawak kayong Spanish title tapos doon kayo pa rin nakaposisyon, no? Doon sa property na merong Spanish title bagaman at hindi po ninyo na ipa-convert into a Torrens title. Usapang Legal. Doon lamang po maaaring eventually ay mapatituluhan ninyo sa ilalim ng Torrens System ang inyong lupa. Usapang Legal. Pero kung meron po kayong Spanish title pagkatapos nakatiwangwang na lang yung lupa, hindi ninyo, kumbaga hindi ninyo inoccupy at ito po ay inoccupy, no, ng iba. Malamang sa malamang, maari po yang mapatituluhan ng ibang taong nag-occupy sa inyong property sa ilalim ng Spanish title. Usapang Legal. Ayan, again po wag pong papatusin, no? Basta-basta. Wag pong papatusin, basta-basta yung mga murang lupa, murang lote. Promise ng isang magandang future dahil ito ay magiging subdivision ito. Jeric Barreto, no? Diyan mo itatayo ang mansyon ninyo ng inyong pamilya. Kaya lang take note ha. Hindi lang yung titulo ang dapat ninyong hanapin dahil hahanapin din po ninyo yung authority. Assuming na meron ito talagang karapatan, totoo yung nagbibenta sa inyo, yun ang nakaposisyon sa property covered ng Spanish title. Assuming na meron ito, no? Tiyakin po ninyo, no? Meron din pong license to sell. Dahil kakailangan din po ng license to sell sa pagbibenta ng rolats. Usapang Legal. Ayan, padala po ang inyong mga questions sa 0919-282-6485 o kaya naman po bilang comment dito sa DZRH TV 4K live stream o sa DZRH News Television at DZRH News Facebook pages sa ating live tonight. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanunood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Sa atin pong pagbabalik, yung pang ibang mga mensahe ng ating mga kababayan at syempre pa yung mga questions, no, na screenshot ko po, mga pinadala ninyo at yung iba yung mga real-time, sasagot din po tayo. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Fagton, amoy nakaka-joyful.
Fabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Fabton, amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. This will be a very important championship for us because this would be the first international Sambo event to be hosted in the Philippines. I also want to make this hosting for the championship success and a very good experience for everyone. I foresee that Philippines will do phenomenally well. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Total naman ay nagyabang na din tayo. Number 1 po ulit tayo sa recent survey. Kaya maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik sa ating himpilan. Usapang Legal. Mayabang po kami dahil sa inyo. Ayan. Thank you very much sa panunood at pakikinig po ninyo sa DZRH. Again, number 1 po ulit tayo sa recent survey na commissioned ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ayan. So, maraming salamat po sa inyong suporta. Now, balikan po natin ang ating talakayan patungkol doon sa Spanish land title. Balikan po natin ang ating talakayan. No? Binanggit na po natin na kung noong 1976, no, bago matapos ang 6 months after the effectivity of PD 892, ay hindi na-convert into as Torrance title ang inyong Spanish title. Ibig sabihin, wala na po itong bisa at para gamitin pang proof of ownership, no, ng inyong property noon, no, dahil kung hindi po ninyo ito nasikaso at may ibang tao na nag-ukupa sa property ninyo, malamang sa malamang na patituluhan na ito ng iba. Usapang Legal. So ang tanong, no, kasi nagja-jump tayo sa Spanish title at saka yung rights, no, magkonektado po ito. Bakit kanyo?
Kung ang isang property po ay hindi na irehistro under the torrent system at nanatili na lamang siyang Spanish title, hindi po ba wala ring visa yung Spanish title? And usually, no, presumption is it is an unregistered land unless of course later on or subsequently na parehistro po ito, no? So kung ito ay nanatiling Spanish title, ang mangyayari po diyan, ibibenta ito bilang rights or ibibenta, no, gamit lamang ang tax declaration. Usapang Legal. Now, dakuan po natin ano ba yung rights. Kasi RHTV, paki-flash nga yung unang question. Attorney Wina, nagbibenta po sa amin lote dito sa Rizal. Bale, Spanish title pa po ang mother title. Okay lang po ba bilhin? The answer is, it's not okay. No? Dahil again, kung hindi po na-convert into a torrents title, itong Spanish title na ito, ibig pong sabihin, wala po itong visa bilang patunay ng pagmamay-ari. Kailangan po mapatunayan, no, sa pamamagitan ng ibang mga ebidensya, mga ibang circumstansya. Ano ba ito, no? It is an unregistered land under the torrent system. At least meron malang silang tax declaration under sa pangalan ng seller. Tsaka they have been in possession of the property for X number of years. Sa bagong batas, yung confirmation of imperfect title, ang isa pong property, ang isang unregistered land ay maari po, no, na mapatituluhan matapos ang 20 taon ng open, continuous, exclusive, and adverse and notorious possession doon sa property. Yan ang mga kailangang patunayan. Plus, of course, the fact na ito ay alienable and disposable. Anong ibig sabihin nito? Ito ay agricultural land and therefore capable na sa pagpribadong pagmamay-ari. Dahil kung ito po ay mineral land, timberland, o forest land, military reservation, no? O kaya national park, ito po ay hindi maaring maging pagmamay-ari ng pribadong individual. Nire-reserba po ito sa estado, itong mga hindi alienable at hindi disposable na mga properties. Usapang Legal. Now, kapag ka po unregistered, pero ito po ay alienable and disposable ayon sa DENR. Take note po ha, hindi controlling kung ano yung nakalagay doon sa tax declaration. May mga pagkakataon po, nakalagay sa tax declaration agricultural land, pero pagdating sa DENR, ang lumalabas ay timberland pala. Kahit yan ay taniman na ng niyog or niyugan na, no? Kung titingnan mo, hindi talaga siya forest land na dahil mga pinagpuputol na, nakalbo na yung bundok at ang itinanim na lang ay mga niyog, no? Ang magiging controlling po ay hindi ang tax declaration, kundi ang sinasabi ng DENR. Kaya every time na magpapatitulo kayo ng isang unregistered land, kailangan po ng certification mula sa DENR, Senro, Penro, no? Kailangan ng certificate na ang property ay alienable and disposable. Kahit pa ito ay nakasaad na doon sa inyong tax declaration na alienable and disposable ito. Usapang Legal. Now, assuming alienable and disposable ayon po sa DENR, again, no, doon nyo po i-verify ito. So, ano ba yung rights na binibili ninyo? Kasi iba't ibang klase po ang rights. Meron pong rights na for possession lamang, merong rights to use o kaya yung to the fruits o kaya to consume, rights to recover, to dispose, no? Kapag to dispose, ibig sabihin ay siya yung may-ari at may karapatan siyang i-dispatcha, i-benta, i-mortgage ang property. Pero maaring hindi lang landowner, no, ang merong right sa property. Example po, ano, yung easement ng right of way, kasama din po yan sa mga rights, no? Halimbawa po ang pagmamay-ari ni Jeric Barreto, no? Ginagamit bilang right of way ng kanyang mga kapitbahayan, no? At ito ay na-establish, no? Yun po ang karapatan na gumamit, bagaman ang may-ari ng property ay si Jeric Barreto, ang karapatan na gamitin ito ay yung mga tinatawag na dominant estate, yung may-ari ng dominant estate. Sino yun? Yung mga nasa looban, yun ang mga dadaan doon sa bahagi ng lupa na na-cover ng
right of way. O kaya naman, no? Yung lupa na nasa possession ng seller, wala pang grant, no? Hindi pa nabibigay, no? Maari po later on kung halimbawa ay matatransfer yung mga karapatan na ito, no? Na nag-i-expect nag-i-expect na i-award ng gobyerno. Yun. Pero may restriction po dahil kapag ito'y CLOA, ay nananatili po yung 10 taon na limit. Usapang Legal. Meron din po naman kapag yung real estate mortgage, no? Yung pinagsanglaan ng lupa, no? Kapag hindi na bayaran on time yung loan, no? Kaakibat na loan doon sa mortgage, may karapatan yung pinagsanglaan na i-foreclose ang property. So karapatan din po ito, pasok po ito doon sa rights na sinasabi. O kaya naman, yung use of rock, no? Yung right to use. For example, yan pong pinakamataas na tower dyan sa Ortiga, sa Pasig, na malapit sa Mega Mall. Yung use of rock po doon sa tower na yon, di sa amin dahil nandun po ang aming mga towers. Ayan. O kaya naman kapag lease, halimbawa may property si Jeric Barreto, ipinaparenta, wala siyang karapatan okupahin ang property. Halimbawa ako ang nagrerenta, siya ang may-ari, pero ako ang may karapatan na mag-occupy o mag-possess ng property. At kapag siya ay walang paalam, walang paalam na pinasok niya ang property na kanyang property pero nirerentahan ko, may tama siya doon. No? Anong ibig sabihin may tama siya? May tulog siya doon pala. Anong ibig sabihin nun? Pwede po siyang kasuhan dahil wala siyang karapatan to occupy the property dahil ako ang lessee o nagrerenta. Therefore, ako ang may karapatan to possess. Usapang Legal. Ayan. Pero bakit nga ba rights lang ang ibinebenta? Dahil una, wala pa pong grant mula sa gobyerno, hindi pa po napapatituluhan, o kaya may mga pagkakataon, mana. Ayan, common. Mana, may iba sinasabi, or mother title pa lang. May title na, isa pa lang ang titulo, yung tinatawag na mother title, isang malaking parsela ng lupa, no? Kahit naman hindi kalakihan, 5 pala ang magmamana. So, ang binibenta, rights lang. Bakit? Kasi, hindi pa naman nahahati, hindi pa naman nagsisettle ng estate. So, yung ibinibenta, karapatan lang na makibahagi doon sa manahan. Nililipat lang sa iba dahil ibinibenta yung rights nito o yung karapatan na maging kanya. Usapang Legal. Again, wag pong papatusin kapag may mga pagdududa kayo na baka ito'y modus lang. Tiyakin po muna, halimbawa rights lang. Tatanungin mo muna, anong pinag-uugatan ng karapatan na ito? Anong rights ang ipinapasa mo sa akin? Kung mana niya yon, tingnan niyo muna, yung mga kapwa tagapagmana nyo. No? Kung halimbawa naman ay may deed of sale lang siya at wala siyang ibang dokumento, ay magduda na po kayo. O kaya Spanish title lang meron siya, tingnan po ninyo, nasaan itong property na ito? Ikaw ba ang naka-occupy dito? No? Tingnan nyo rin, baka naman ito ay napatituluhan ng iba, ay mahirap na. Usapang Legal. Ayan. Again, titingnan din po ninyo, is the land alienable and disposable? Ayan, napakahalaga. Dahil kung hindi po alienable and disposable, kahit 1,000 years kayo pa kayong mabuhay, dyan kayo nakastay. O kung ito po ay hindi alienable and disposable, hindi po ninyo ito mapatitituluhan. Usapang Legal. Attorney, bakit ba mura-mura kapag rights? Una, napakataas po ng risk. Yun nga pong mga titulado na naaagaw pa yung mga titles nga napipeke pa, how much more, no? How much more itong walang dokumento at rights lang ang pinag-uusapan. Parang kumbaga naisulat sa laway or naisulat sa tubig, no? Kaya hindi po dapat padalos-dalos, hindi porket mura, papatusin na natin. Magandang gabi, Violeta Montecalvo Zambrano. Sabi niya, attorney, pwede ba ibenta ng hindi owner ng rights at bahay na na-abandon? Siyempre hindi. Maliban na lamang, may pagkakataon po kasi, na government property.
pinatayuan niya ng bahay dahil matagal na siyang nag-occupy dito, no? Nagpatayo siya ng bahay doon. Yung bahay na yon, pwede niyang ibenta sa iyo. Yung karapatan doon sa bahay, yung bahay lang. Pero yung lupa ay hindi po niya yun maaaring ibenta. Usapang Legal! Again, pwede po ninyong i-share ang ating talakayan tonight para mas marami pa po ang matuto sa ating discussion. Next question, please. Ayan, can I ask you po with regard, the right phrase is with regard, o kaya naman ay as regards, no? Kung may S po, as regards na. Can I ask po with regards sa lupa, corporate property, pwede po ba yan ipagbili ng ilan na members ng board? Usapang Legal! Ordinarily, no, kapag po ang pagmamay-ari ay sa korporasyon, kailangan po ay majority. No? Meron pong pahintulot, meron pong majority vote at kailangan po ng certificate of board resolution. No? Kaya board resolution to that effect, no? Authorizing ang pagbibenta ng property. Kung kayo po ang bibili, kailangan po ninyo nahingin itong dokumentong ito. Ayan. So next question please. Ayan. Attorney po, pwede po bang ibenta ang certificate of stewardship? Pwede pong maipasa sa iba yung certificate of stewardship, pero meron pong kondisyon, no? Sa yun pong halimbawa ang stewardship, no? Ang award sa inyo ng stewardship ay 25 years, na-consume na nyo, na-occupy ninyo, or nagamit na ninyo yung 5 years, so 10 taon na lang ang maililipat ninyo, no? At subject din po doon sa mga restrictions, limitasyon, mga kondisyon na nakasaad doon sa original na contract para sa stewardship mula sa gobyerno. Usapang Legal! Next question please. Attorney, may binili kami lupa, tax deck lang, mga 10 years ago na po ito, now pa lang namin naasikaso patitulo. Pero problem namin, sabi sa DNR, forest land daw, pero sa tax deck, agricultural. Bali, niyugan po kasi ang lupa, now po kaya pwede, siguro ito, ano po kaya pwede namin gawin? Napakahalaga po na tayo ay nag-due diligence kapag bibili tayo ng property. Ngayon, sa mga ganito pong pagkakataon, no, na ang bibilhin po ninyo ay property na naka-tax declaration pa lamang. Ibig pong sabihin, kung ito ay tax declaration pa lamang, unregistered, maganda po na titingnan po ninyo is the property alienable and disposable. Yan. Kasi, no, kung tax declaration po yan, hindi po yung nakalagay na kung anong classification doon sa tax declaration ang controlling. Ang controlling po yung ano ang sinasabi ng DENR, no? Binanggit na po natin ito earlier. So, maaari po na sinasabi ng tax deck agricultural o residential, pero sa origin sa DNR ay hindi pa po ito nare-reclassify or nananatili pa po itong forest land or timberland, kagaya ng pinadala ng question ng ating tagapakinig. Ang mananaig po dito kung ano yung nakasaad sa DNR. Kasi pagka-classify po, whether it is alienable and disposable, ay nabibilong lamang po sa Pangulo at sa Kongreso or sa ating mga mambabatas. Hindi po ang local executives. And therefore, yun po ang controlling. Now, ang sabi nyo, nabili na ninyo, ano pa bang magagawa ninyo? Hindi po ninyo ito mapapatituluhan. But, wag po kayong aalis. No? Anong gagawin po ninyo? Sige, magpatuloy lang po kayo sa kung anong mga activities po ninyo dyan. Dahil later on, kung halimbawa po ma-reclassify ang lupa bilang alienable and disposable, at least nabuno na ninyo yung 20 years na requirement kapag ka po ang property ay alienable and disposable, and therefore kung nabuno na po ninyo yung 20 years, pwede na po kayong mag-apply later on as soon as ma-convert ito to alienable and disposable. Usapang Legal! So wag po kayong aalis, no? Pagpatuloy nyo lang ang pag-occupy ng property. So tuloy lang ang mga activities, no? By the way, the fact na ito po ay naging niyuga na ay hindi po controlling, no? Dahil again, no, regardless ng actual use ng lupa, kung ito po ay hindi alienable at hindi disposable, wala po kayong magagawa dito. Usapang Legal!
Hahanapin ko yung title ng lupa ng magulang namin kasi mahaba pa yun. Ewan ko kung Spanish title. Ipapasa ko na nga sa pamangkin. Bahala na siya. Bayad naman ang real property tax. Kapag ka po ganito, galing sa magulang ninyo or sa ninuno ninyo, kailangan po ng kada may namamatay na may-ari ay isinisettle ang estate. Unfortunately, nag-lapse na po. Kung matagal na yung namatay, nag-lapse na po or nag-expire na po yung estate tax amnesty. So, yun ang problema. Balik sa mahal. Usapang Legal. At yung mga interest and penalties, yun ang babayaran natin. May kalakihan. Ayan. Tinatanong, attorney, ano po yung tamang dokumento? May question dito. Ano po yung tamang dokumento? Kapag ka po bibili ay rights. Dahil matigas ang ulo nyo. Sabing as much as possible, dinidiscourage po kayo na bumili ng rights lang, maliban na lang kung mana ito, at may malinaw na title at established na kung ilan ang mga tagapagmana. But just the same, antayin nyo po yung pagkakataon na ma-settle yung estate muna, para hindi naman po kayo mahihirapan ng magpa-title under your name. Ayan. Usapang Legal. So ano ba yung dokumento? Usually, it's deed of assignment of rights. Ayan. Deed of sale or deed of assignment of rights. Yun po yung dokumento. Anyway, nomenclature lang. Yung tawag lang ito. Your lawyer would know. Kung sino man ang nagpiprepare ng dokumento, they would know kung ano yung tamang dokumento. Basta ang importante lang po, kapag nagpanotaryo po kayo, kayong dalawa ay present doon sa notary public at legit ang notary public. At ang pagpapanotaryo, ginagawa na pareho pang buhay ang seller at ang buyer. Ang transferor at ang transferee. Dahil kapag kapatay na ito, delikado sa inyong investment. Usapang Legal. Next question, please. Yan, marami-rami po ito. Good evening po, attorney. I have a problem po regarding rights sa lupang nabili namin. Located po sa tabing dagat. Ang nagbenta sa amin, ang anak na nakatira na sa lupa na yan sa loob ng 3 decades. Nang ipasukat po namin ay mas maliit po sa sukat kasi di po sinali yung malapit sa yung beachfront. Hindi inaisasali. Hindi po talaga maisasali. Bakit? Meron pong easement, Yung easement, hindi po yun napapatituluhan, yung pong nire-reserba ng gobyerno. Bakit? Salvage zone po yan, yung tabing dagat, Kapag ka po salvage zone, halimbawa, kapag ka po may lumubog na barko or kung ano man, gagamitin po yan ng gobyerno, kaya ayaw at gusto ninyo. Inire-reserba po yan ng batas. Kaya nga po merong mga tinatawag na foreshore lease agreement. Yan po may maari ng mga resort, na nasa tabing dagat. Hindi po talaga ang may-ari ng resort or ang korporasyon o kung sino man ang may-ari ng tabing dagat. Yung lagpas po dun sa easement, yun po ang nairerehistro, doon sa nakabili. Pero yung beachfront, hindi po yun kasali. May separate document pa po ito, tinatawag na foreshore lease, na ine-execute natin nung may-ari doon sa katabi, doon sa Mascate, yun po ay ini-execute na kontrata, usually 25 years, ini-execute with the government. Ang tawag, foreshore lease. Usapang Legal. So kapag ka po kayo ay magbibentahan, magbibili ng beachfront, tiyakin po ninyo na hindi kasali sa measurement at sa babayaran ninyo yung beachfront. Dahil magbabayad po kayo ng separate, hindi sa bentahan kundi sa lease with the government for the beachfront. Ayan. Usapang Legal. I hope that is clear, Next question, please. Ano po ang karapatan ng taong matagal na nakatira sa lupa, hindi niya pagmamay-ari? May bago po bang batas tungkol dito na ang may-ari ay kailangang bigyan sila ng lote kung sila ay pinapalis na sa lupang kinatatayuan ng kanilang bahay? Marami pong salamat at sana po ay matugunan ninyo ang aking tanong. Usapang Legal. Ano po ba ang pinag-uugatan ng inyong karapatan para kayo magstay dyan? Is it what we call yung leasehold agreement? Yung dati pong tenancy, agricultural tenancy. Kung yun po ay pasok doon, wala po kayong karapatan na porsyento ng lupa.
Pero may tinatawag po no, na disturbance compensation. Ano yung disturbance compensation? Yung disturbance compensation ay yung kukunin po yung average na gross na harvest or income sa loob ng 5 taon bago kayo ma-dislocate o matanggal bilang leaseholder doon sa property. So kukunin, ito-total po yung kinita nito sa loob ng 5 taon divided by 5 para makuha yung average. Pagkatapos ita-times 5. Yun po ang disturbance compensation para sa leaseholder. Ibig pong sabihin, kayo ay yung dating tinatawag natin na agricultural tenant. Kasama, kayo po yung tawag doon, nagsasaka ng lupa. No? So, yun po ay tinatawag na leaseholder na dati natin tinatawag na agricultural tenant. So, yung disturbance compensation po ang karapatan ninyo. Kung kayo naman po ay tenant in the sense na nagrerenta kayo ng bahay, no? O kaya nagpatayo kayo ng bahay doon sa lupa na pagmamay-ari ng iba na nirerentahan ninyong lupa pero sa residential. Ano yung karapatan ninyo doon? Kung meron po kayong agreement, no? Doon sa kung paanong arrangement ninyo doon sa gasto sa bahay, yun po ay masusunod kung ano yung napagkasunduan ninyo. Usapang Legal. Ngayon, kung halimbawa naman po kayo ay katiwala sa property, pinapaalis kayo, matapos ninyong tumira doon, wala po kayong karapatan whatsoever. Maliban na lang kung meron po kayong kasulatan na, pag-alis ng aking katiwala, bibigyan ko siya ng ganitong porsyento or ganitong bayad. Yun lang po yun. Now, kung halimbawa naman, na informal settler kayo, nag-squat kayo sa property ng iba, wala po kayong karapatan na maningil ng kung anuman mula sa pribadong may-ari. Usapang Legal. Wala rin pong karapatan na makahingi ng porsyento. No? So contrary to the popular belief na if you are an informal settler, entitled kayo sa relocation o sa allowance o sa porsyento ng lupa, wala po kayong karapatan. Ang tangi pong marirequest ninyo ay doon sa LGU, hindi doon sa private owner. Sa LGU, nahanapan kayo ng relocation. Pero LGU po ang hinihinga nito, hindi po yung may-ari. At kung halimbawa ako ang may-ari at in-squat ninyo yung property ko, abay magbayad kayo sa akin. Hindi ako magbabayad sa inyo, hindi po ba? Although may mga pagkakataan just to makipag-settle. O sige, umalis na kayo, bibigyan ko kayo ng ganitong amount. No? Para lang hindi na tayo magkaso-kaso pa. Sa halip na gamitin ko yung pera sa abogado o sa korte, bibigay ko na lang sa inyo, basta umalis kayo dyan within 15 or 30 days. Pwede po yun. Usapang Legal. So magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala. It's, bilis ng oras. 23 minutes after 7 in the evening. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue.
May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan! Hello, pahinga! Hello, Pride for Blue! ACS! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! ACS! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS! Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan! Tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Phenomenally well. Hi, I'm Sydney Sita Conchan, your Asia Sambo Queen. I'm ACF, a national team member. Hello, I'm Suresh, Secretary General of Samba Union of Asia and Oceania. Watch our exclusive interview for DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Attorney Rina Seco pa sa DZRH Usapang Legal. Ito may question kasi dito. Kadichi is Mira Mindalano Macas. What law is applicable
when the bank did not start the deduction against my auto debit. Hindi po related sa topic natin ngayon, but I think maganda rin po na bigyan natin ng pansin dahil nag-effort po siya. Ang sinasabi may auto debit authorization siya pero hindi sununod ng bangko. Una, mag-coordinate po kayo sa bangko. I-inform po ninyo at hopefully meron po kayong kopya ng auto debit na form, no? At least a photocopy or an acknowledgement that you authorized yung auto debit. Nangyari na din sa akin yan, no, nung pandemya. No, tapos sinisingil ako ng parang additional 48,000 kasi hindi sila nag-auto debit, so na-extend yung car loan ko, no. In-invoke ko ito, no, at napagbigyan naman nila kasi napatunayan ko na hindi ako pumayag or hindi ako nagsabi na i-avail ko yung moratorium o yung deferred payment na sinasabi ng gobyerno. Nasabi ko, tuloy-tuloy lang ninyong i-deduct dun sa aking account, yung bayad ko sa aking car loan. Usapang Legal! Tayo po ay hindi natin afford bumili ng cash ng kotse. Kaya ganun. Anyway, may next question dito. Sabi niya, attorney, marami po kaming natututunan. Problema ko po, nakabili ako 100 square meters, hulugan. Ngayon, fully paid na. Kaso, pirmahan lang sa pad paper. Pwede po ninyong sabihin na, mag-execute na tayo ng registrable deed of sale. Yan. I-demand na magpirmahan na kayo ng deed of absolute sale. Si Reynaldo, abay, familiar po ito. Beware guys. May mga nagbibenta ng mga ganito sa Facebook page, Marketplace Group at Marketplaces at iba pa. Nice program po, ma'am. Thank you very much. Usapang Legal! Si Carla. Attorney, maraming salamat po sa kaalaman na na-share po ninyo. Paano naman kung ganito ang case, may ibinibentang lupa, ang title is under the developer pa po. Hindi pa po fully paid. Pero gustong ibenta ni Juana de la Cruz yung lupa. According po sa agent, kung bibilhin naman yung lupa, mag-execute kami ng transfer of rights sa buyer. Tama po ba yun? Tama po kayo doon. May tama ka. Ayan. Usapang Legal! Ewan ko kung mapapalitan pa doon sa deed of sale. Maganda po ang gawin po ninyo attach to the transfer of rights merong irrevocable special power of attorney coupled with interest. Ipanotarize po ninyo. Bakit kanyo? Kasi kung sakasakali pong kunin na ni Lord, hopefully si Lord ang kukuha doon sa seller, at least hindi na po ninyo siya hahagilapin pa. Yan. Yung po mga bibili ng pasaloha, no? Make sure you have a irrevocable special power of attorney coupled with interest at meron na ding waiver of rights para yun po mga heirs, no? And yung mga susunod, tagapagmana po nitong seller, hindi po maklaim yung mortgage redemption agreement, MRI. Mortgage redemption insurance. Ayan. Anyway, it has been a fruitful week. Magandang gabi po sa inyong lahat. Thank you very much for joining me tonight. Magsama-sama po ulit tayo on Thursday, same time, same station, same social media platforms. Nakasama ko sa kabilang side, Jeric Barreto, mga taga DZRH TV, DZRH IT Department. Ako pang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng panyera ng bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma
at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang